The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949. Maraming tanong,
Maraming sagot. Maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbayang mga paliwanag. Gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay sa palatuntunang ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Welcome po sa ating pagtatanghal na ito. Ang pamagat po ng ating segment, ang sagot ng Biblia. Bahagi po ito ng pangkalahatang program o flagship program po natin na ang kabanal-banalan. At kaugnay nito, ibig po nating i-announce ang iba pang mga programs po natin and how you can tune in to our programs via our radio and social media platforms. Ang ating official Facebook page o yung Meta ay MHC Media. Ang YouTube naman ay The Most Holy Church. Samantala, ito po yung mga time slots na pwede nyo pong masubaybayan. Kung kayo po nasa biyahe, nasa bahay, pwede nyo po kaming mapakinggan o mapanood sa mga susunod o sa mga sumusunod na time slots. Mondays to Fridays po yan, 6 to 6:30 in the morning. Blessed Day ang pamagat po ng ating program. Monday to Friday din, 7 to 7:30, full live, ang kabanal-banalan at yung pong teleradyo. Every Saturday, 7 to 8 p.m. naman, ito hong segment na ito ang sagot ng Biblia. Every Sunday naman ay 7 to 8 in the evening, The Climb and Likhawit. Doon ho sa ating pagpoprograma naman sa radyo, DWBL 1242 sa ating mga talapihitan sa AM, Mondays to Fridays sa 7:30 to 8, Blessed Day. Every Sunday naman ay 4 in the afternoon, ang sagot ng Biblia. Samantala, ito hong ating mga radio programs din sa iba't ibang mga probinsya. 101.3 radyo natin, Odjongan, sa Romblon, Mondays to Fridays, 8:30 to 9 in the morning. Ito ay samot-saring pagpoprograma po ng Kabanal-Banalang Iglesia. Samantala sa Ifugao naman, DWAL every Tuesday, 2 to 4 ng hapon, various radio programs din po ito. At narito rin po ang ating iba pang contact details, 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Ang ating iba pang mga social media accounts naman ay ang mga sumusunod. Sa Instagram ay at yung pong symbol na at Kabanal-Banalan. Sa TikTok naman, meron din ho tayong TikTok account at MHC Media. So yung mga shorts po natin dyan, mga maikling mga clips ay pwede nyo pong masubaybayan sa nasabing social media platforms. Ang ating mailing address ay number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Yan din ang punong tanggapan ng iglesia. Ang ating email naman, yan, kung ibig nyo sa email magpadala ng inyong mga mensahe, mostsolidchurch.kidkh mostsolidchurch.kidkh@gmail.com. Ating website ay www.mostholychurch.com. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel, Brother George Quirino, kasama po natin sa natatanging paglilingkod na ito, ang anchor na ating programa, isa po sa mga bishops ng iglesia, kapatid na usual, Brother Danilo Francisco. Salamat po. Salamat sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay. At siyempre, salamat po sa ating Panginoong Diyos na nagpala sa atin ng ganitong mga pagkakataon upang
kayo po ay aming mapaglingkuran sa ganitong paraan na ang inyo pong mga tanong ay mabigyang sagot sa pamamagitan ng Biblia. So tayo na po sa mga katanungang inihanda o nakalap po natin. Paano po ba mapagtatagumpayan ng tao ang kasalanan? Maganda yung katanungan niya dahil ang tao may kanya-kanyang paraan para labanan daw ang kasalanan. That temptation. So mga hamon para tayo magkasala. Ano po man sagot ng Biblia, kapatid na Yusuf? Minsan ay sinagot din ng Biblia o ni Propeta Daniel si Nabucodonosor tungkol diyan. Mabuting yun madinig din ng ating mga taga-subaybay. Narito po sa Daniel 4:27. Kaya't o hari, tanggapin mo ang aking payo at lansagin mo ng katwiran ang iyong mga kasalanan at ng pagpapakita ng kaawaan sa dukha ang iyong katampalasanan. Baka sakaling ikatibay ng iyong katiwasayan. Yan. Napaka-tuwid ng sinabi ni Propeta Daniel kay Haring Nabucodonosor. Alam naman natin kung gaano kalaki ang naging kasalanan ni Nabucodonosor. Nasumpungan siya sa pagmamataas at karapat-dapat sa sumpa ng Panginoon. Kaya sinabi ni Daniel sa kanya, lansagin mo ang iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng katwiran. Siyempre, ang tinutukoy po dyan na katwiran ay katwiran ng Panginoon. Ganon din sa ating panahon. Ang totoo, kaya po ang tao ay nagkakasala dahil sa ang sinusunod ng tao ay ang sarili niyang katwiran. Pero kung papailalim ang tao sa katwiran ng Diyos, yun ang paraan para ang kasalanan ay mapagtagumpayan ng tao. So, ito, may kasabihan nga yung mga napapanood natin, napapakinggan natin. Para daw mawala ang pag-iral ng kadiliman. Darkness is not really yung self-existing. It's because of the absence of light. Yung ilaw. Ito, kaibigan, yung applying that same principle dito sa sinabi mismo ng Biblia, pagka pinairal mo ang katwiran ng Diyos sa buhay mo. So, hindi ka pananaigan, hindi ka matutukso sa kasalanan. So, it keeps on echoing in your mind. So, yung maalingaw-ngaw sa ating pag-iisip. Dahil binasa, ninamnam natin, sinampalatayan na natin ang salita, madadaig natin ang kasalanan. Kasi kung minsan may mga simpleng katwiran, pero yun ang naglulubog sa tao. Sa pagkakasala. Halimbawa, minsan lang naman. Yun. Saka, hindi ko naman sinasadya. Pero ulit-ulit niyang ginagawa. Di ba? Kaya yun yung mga simpleng katwiran, pero naglulubog sa atin sa mali, sa pagkakasala. Kaya, para po masigurado natin na ang kasalanan na nagawa natin o nagagawa natin ay malansag, mawala, mapagtagumpayan, katwiran ng Diyos ang pairalin. At totoong madadaig natin yan, utos ng Panginoon niya. Mababasa natin sa Roma ang sinasabi. 12:21. Ito naman si Apostol Pablo nagsabi, huwag kang padaig sa masama, kundi bagkos daigin mo ng mabuti ang masama. Yun yung katwiran, yung mabuti. Mabuti, ibig sabihin, tumutukoy sa mga kautusan ng ating Panginoon. Yun ang paraan para madaig natin ang kasamaan o ang kasalanan. Kaya yun ang talagang napakakailangan. Kaya hindi pwedeng sabihin ng tao na parang hindi niya kaya na magbago, hindi niya kayang iwanan ng pagkakasala. Yun po yung nangyayari lang hanggat ang pinanghahawakan natin ay sarili nating katwiran, sarili nating gusto, talagang madadaig tayo sa halip na madaig natin ang masama. Pero pagka katwiran ng Diyos, aral ng Diyos, yun ang pinanghawakan natin, baka pananaig tayo sa kasamaan o sa kasalanan.
So sana nakatulong yan sa ating pagsusuri. Kaibigang nagpadala ng nasabing question. Next question kapatid na Yushel. Bakit daw ginawa ng Diyos o ginagawa ng Diyos ang lahat ng paraan para o upang maligtas ang tao? Bakit ginagawa ng Diyos ang lahat ng paraan para maligtas ang tao? Pinaliwanag ni San Juan ang tungkol sa bagay na yan. Basahin natin. Isa sa pinakapopular na talata ng Biblia, San Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. O yan, napaka linaw po naman. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Ano ba ibig sabihin ng gayon na lamang, kapatid na gayon? Sa English nga for God so loved the world. Talagang yung pagkaka-frame nung talata, nung sentence, pinapakita yung magnitude, yung kalakhan ng pagmamahal ng Diyos. Kung susukatin hindi masusukat. Walang panukat ng pwedeng maglagay ng hangganan dun sa ginawa ng Diyos na pagmamahal. Kaya yun mismo ang paliwanag ng Biblia. Hindi kayang sukatin, hindi kayang hadlangan, hindi kayang bilangin, walang sapat na isip at kakayanan para ipaliwanag kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya talagang lahat ng paraan gagawin niya, mailigtas lamang ang tao sa pagkakasala, sa kapahamakan, at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ating susuriin pa yung talata, mahabang usapin yan. Everything na ini-effort ng Diyos. Of course, ang Diyos nasa kanyang lahat ng kapangyarihan. Pero, hindi niya ginawa na in a way na ang tao kasi, syempre, pwede niya namang sa isang salita, mangyari na sa kanya yung gusto niyang mangyari. Matupad na yung maalis siya sa pagkapahamak. Pero hindi ganun pagkakagawa sa tao. They were created as human beings. Beings na may sariling pagpapasya. Kaya, yung ginagawa ng Diyos, sa paningin natin, sa perspektiba natin, ay paraang yung mahabot ng kakayanan nating maunawa. Na in a way, dito sa 3:16, ibig sabihin, nagsakripisyo ang Diyos mismo. Binigay ang kanyang sariling buhay. Opo. At yun dapat sampalatayan na ng tao. Kasi kahit na mahal ng Diyos ang tao, kung ang tao naman hindi kinikilala yung pagmamahal na yun, na yun ay para sa kanya, para sa lahat ng tao, hindi rin po madarama at makakamit ng tao yung pribilehiyo na handang ipagkaloob ng Diyos sa minamahal niyang sangkatauhan. So sana makita niyo po yung kalakhan na yan at abutin natin, hanapin natin yung paraan not necessarily o hindi dapat nalilimitahan sa pagkilala lang na ginawa niya yan. Mga ilang panahon na pinapaliwanag na po natin yan. Hindi po tayo dapat matali dyan sa talatang yan na sinasabi natin, sapat na. May ginawa na ang Diyos para sa atin. Sa dakila niyang pagmamahal sa atin, iligtas na tayo. Pero ang importante dito, para doon sa tanong ko kasi, bakit niya ginawa? Dahil sa kalakhan ng pagmamahal niya sa tao. Sana masampalatayanan niyo po yan at matanggap natin sa ating mga kalooban. Tayo ay magbigay daan sa isang awitin. Ang magiging mga awit po natin for this segment ay si Sister Ananaya, si kapatid na Azel Bora Pascua. Siya po ay member ng Praise God Band. Ang una niyang awitin ay musika ng pagmamahal. Dinggin natin ang tinig ng ating kapatid na Ananaya. Shalom po mga kapatid. At magandang araw po sa ating mga kaibigan na ngayon ay nakikinig. Ako po si Sister Ananaya Azel Borja mula po sa Pastulan ang Alleluia. Ang aking pong ihahandog na awit ay
may mensahe ng pagmamahal na itinuro ng ating Amang Diyos sa ating lahat upang atin namang gawin sa ating mga kaibigan, kapamilya, sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating mga kapatid. Ito po ay original composition ng Praise God Band na may pamagat na Musika ng Pagmamahal. Kapatid ko, sana iyong marinig ito, aking awit. Nalikha ng dahil sa anong halaga ng musika kung hindi mo madama ang hatid ng tinig na ika'y iniibig. Musika ng pagmamahal, nalikha para sa'yo, na itinuro ng Ama, na ika'y mahalin ko. Kapatid ko, sana iyong marinig ito, aking awit. Nalikha ng dahil sa pag-ibig. Anong halaga ng musika kung hindi mo madama ang hatid ng tinig na ika'y iniibig. Musika ng pagmamahal, nalikha para sa'yo, na itinuro ng Ama, na ika'y mahalin ko kahit ika'y magaling at ako'y iyong kalimutan. Mananatili na ikaw ay aking minamahal. Musika ng pagmamahal, nalikha para sa'yo, na itinuro ng Ama, na ika'y mahalin ko, mahalin ko.
Okay, Sister Ananaya, it's a pleasure hearing your voice, kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. Ang kasunod po nating katanungan, with your indulgence again, kapatid na Yushel, totoo po ba na ang mga maliligtas ay kung sino lamang ang pipiliin ng Diyos? Ito ay controversial din katanungan, no? May mga ganyang issues na binabato sa ibang mga relihiyon, pinagdaramdam nga nila, ganyan pinapangaral nyo, kayo lang ang ligtas. O may mga ganyan tayong naririnig at nasasaksihan sa ating lipunan. At yung iba naman na kaya ganito ang kaisipan, para hindi na magpursigi ang tao na gawin kung ano yung talagang sinasabi ng Biblia, dahil kahit ano naman ang gawin ko ikanya, kung di naman ako mapipili ng Diyos, wala rin. Opo. Kaya nalilito ang marami. Tungkol sa tanong, totoo ba na yun lang mga pipili ng maliligtas? Pag Diyos ang atin pong tatanungin, ang kalooban niya talaga, pag ang pag-uusapan ay kaligtasan ng tao, lahat po ng tao ang gusto niyang iligtas o magkamit ng kaligtasan. At yan ipinaliwanag ni Apostol Pablo. Basahin po natin. Narito sa liham niya kay Timoteo, sa unang sulat po niya, 2:4, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Yan po ang nakasulat na tuwiran sa Biblia. Pag ang Diyos, dadamahin natin yung kanyang kalooban, hindi po nagbabago. Lahat ng mga tao, ibig ng Diyos na mga ligtas. Yun ang nakasulat. Kaya lang, hindi naman ang gagawin ng Diyos, pagliligtas na ayon sa iniisip ng tao na walang proseso. Kaya ang proseso po, yun ay dapat na maintindihan nating lahat. Opo, gusto ng Diyos na maligtas ang mga tao, lahat ng tao. Pero paano ang pagliligtas ay inihanda ng Diyos para makamit ng mga tao? Ang paraan po talaga ng Diyos ayon sa kanyang inihanda. At kung paano po niya inihanda, basahin natin. Ito, unang Pedro 2:9. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karanghalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Yan. Ang paliwanag ni Apostol Pedro naman, kailangan po maging kabilang tayo sa isang lahing hirang na ipinakikilalang bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Pag hindi tayo naging kabilang doon, hindi po natin natitiyak yung pagkakamit ng kaligtasan. Dahil maliwanag po ang pagkakasabi, pagka tayo naging kabilang diyan, tayo yung mula sa kadiliman, naialis na ng Diyos doon at nandun na tayo sa kaliwanagan. Kaya kung ang tao ay sumasampalataya na lahat ng tao gusto ng Diyos maligtas, bilang tao, kailangang hangarin niya na maging kabilang dun sa mga mula sa kadiliman ay malagay sa kaliwanagan o maging kabilang sa bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Hindi pwedeng ang tao po ang magtakda ng paraan sa Diyos para sa pagliligtas sa tao. Itinakda po ng Diyos ang paraan, kailangang ang tao maging kabilang sa bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Yun po ang sinasabi ni Apostol Pedro. So huwag niyong ipagdaramdam, mga kaibigan. Ito, kausap ni Pedro, meron tinatawag talaga ang hirang, pinili. Opo. Pero hindi ibig sabihin, eksklusibo na kayo na lang, tapos na. Yan po open. Open sa lahat ng tao. Kaya ngayon, unang talata kanina, kailangan malaman yung katotohanan, ibig ng Diyos ng lahat. Wala hong tinatangi. Lahat.
maligtas. Ibig sabihin, lahat ay kinakailangan mapabilang dun sa pinili o tinawag ng Diyos mula sa kadiliman. Opo, hindi ibig sabihin, nagtatangi ang ating Panginoong Diyos. Ang totoo, kahit na anong lahi tayo, anong kalagayan meron tayo sa mundo, kung tatanggapin natin ang pagtawag sa atin ng ating Panginoon, dahil yun naman ang nakasulat, mula sa kadiliman, mula sa maling buhay, mula sa maling lakad, didinggin natin ang tawag ng Diyos para ilagay sa kanyang bayan na kung ipakilalay na sa kaliwanagan, makakabilang na tayo sa pinili ng ating Panginoon. At yan siya talagang ginagawang paraan ng Diyos kahit sa panahon ng mga apostol. Merong mga mula sa iba't ibang lahi na pagka tinanggap ang tawag ng Panginoon, meron pong paraan na ginagawa sa kanila at mababasa natin sa Gawa 2:41. Tingnan niyo po mga kaibigan. Yaon ngang nagsitanggap, yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabotismuhan at nangapagdaragdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. So allow us to read them sa pagkakasalin sa English. Then those who gladly received His word were baptized. And that day, about 3,000 souls were added to them. So ibang talata na sa 47. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added. Added. So they were existing already, a number already exist na kabilang doon sa mga hinirang, pero hindi po na malagi na ganun lang ang bilang. Kasi ang nakalagay, they were added to the church daily, those who were being saved. Yan. Talagang hindi masusumbatan ng tao ang Panginoong Diyos dahil talagang ang tsansa ibinibigay ng Diyos sa lahat ng tao. Lamang ang proseso ng Panginoon. Tinatawag ang tao sa pamamagitan ng kanyang aral, ng kanyang mga salita. Kung sampalatayanan ng tao yon, ay maliwanag po tulad ng una. Ang sumampalataya, binabautismuhan, at yung mga nabautismuhan, idinaragdag dun sa church, sa kalipunan ng mananampalataya. Yun po ang ipinakikilalang nangaliligtas o inililigtas ng ating Panginoong Diyos. Kaya napakabuti ng Panginoon. Talagang walang makapagsasabi na ang Diyos ay nagtatangi, kundi katotohanan ng bunga ng kanyang pag-ibig, gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, lahat gusto niya maligtas. Sikapin lang po natin na kung ano ang ibig niya na paraan, yun ang maging paraan na sundin natin sa ating buhay at maging kabilang tayo sa mga inililigtas ng Panginoon, sa mga iniligtas mula sa kadiliman ay napasa kanyang kaliwanagan at siyang ipinakikilalang bayang pag-aaring sarili ng Diyos o bansang banal ayon kay Apostol Pedro. Okay, salamat po, kapatid na Yushel. On a related note, ito yung kasunod na tanong. Importante, madalas na pag-usapan po natin ang tungkol sa kaligtasan kasi nga pinagdaramdam ng marami. Puwera na kami dyan? Ay, hindi ko. Yun nga, kung puwera na, kung tapos na, ika nga, sabi ng Diyos, kung tapos na, there's no more additions. No more additional members are welcome. Welcome na welcome. So, on a related note, ito ho yung tanong na kasunod. Ang kamatayan ba ng Panginoong Hesus o Kristo Hesus ay para lamang sa kasalanan ng mga hinirang? Ayan. Hindi po. Dahil yan kaisipan lamang ng mga nagkukulang sa pag-unawa sa kung ano ba talaga ang nasusulat sa Biblia. Alam po ninyo, ang nakasulat sa Biblia ay pakinggan natin. Narito, unang 1:22, at siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi nang sa buong sanglibutan din naman. Napakaliwanag. Hindi lang sa atin. Hindi lang sa mga natawag na, sa mga hinirang na.
sa mga naging kabilang na sa mga lingkod ng Diyos. Ang totoo, yung kapalarang yaon ng mga lingkod ng Diyos, nakalaan din sa buong sanlibutan. Kaya lang, hindi naman kasi lahat tumutugon sa panawagan ng Panginoon. Ayan, mga kaibigan, klarong-klaro ho. Hindi para sa kanila lang. Ang intention, kitang-kita nyo, buong sanglibutan. Opo. The whole of mankind. Yun talaga ang target ng pagkamatay ni Kristo. Ang pagtigis ng kanyang dugo ay para sa buong sanglibutan. Opo. Kaya mapapansin po ninyo sa aming pangangaral, ang sinasabi po namin, talagang ang kaligtasan nakalaan sa lahat ng mga tao. Ngayon, kung halimbawa, yung iba ayaw pang tanggapin, hindi namin sinasabing mapapahama kayo o kaya ay maimpyerno kayo. Hindi po. Ang sinasabi po namin, yung nakatitiyak para sa kaligtasan, yung tumugon na sa tawag ng Panginoon. Pero kung ang lahat ay tutugon sa tawag ng Panginoon, sa ikaliligtas ng tao, magkakamit ang lahat ng tao ng kaligtasan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang pag-ibig at sakripisyo para po sa ating lahat. So, siguro maunawaan natin mainam yan, kapatid na Yushel, kasi nga konsepto yan, paniniwala ng tao kaya nga taon-taon sineselebra ang birthday ni Kristo. Opo. Sineselebra nila, ikino-commemorate nila yung kamatayan ni Kristo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mahal na araw, Easter Sunday. And yet, hindi ganap na naintindihan kung ano yung nakasulat sa Biblia. Hindi tayo dapat kumpante sa kaalaman na ang Diyos ay nagbuhos ng kanyang dugo nung siya'y nagkatawang tao. Tapos na, saklaw na tayo. Hindi po ganun ka-automatiko yun. Meron tayong kinakailangan gawin. Dapat mapabilang tayo sa mga hinirang. Kanina narinig natin. Opo. Iglesia yung dapat kabilangan Yun yung pag-aad ina-add sa church. Is it true, kapatid na Yusef? Siguro dagdag nating talata ito. Totoo ba na yung pagbuhos ng dugo ng ating Panginoon, ang intensyon ay para sa sanglibutan at para ang buong sanglibutan ay mapabilang sa nasabing pagbuhos ng dugo, kinakailangan ng iglesia. Opo. Ayun, sa Gawa 20:28. Dito klaro. Klarong-klaro ho dito, mga kaibigan. Panoorin, subaybayan nyo, sabayan nyo po kami, nakasulat po. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanya'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo, take note ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yan. Maliwanag naman Di ba? Naintindihan po natin ang iglesia, kalipunan niya ng mga lingkod ng Diyos. Yung kalipunan ng mga lingkod ng Diyos na yan ang kailangan nating hanapin. Diyan natin dapat hangarin na mapasama. Pag napasama po tayo diyan, kabilang na tayo sa tinubos ng dugo ng Panginoon. Ngayon, halimbawa, hindi pa natin matanggap, mga kapatid, hindi namin kayo pwedeng hatulan na gaya ng nadidinig nyo sa ibang mga ngaral na hindi kayo sumama sa amin, hindi nyo tinanggap ang iglesyang kinabibilangan namin, maiimpyerno kayo, kayo mapaparusahan. Hindi po namin pwedeng sabihin sa inyo yon. Kami po ay nagpapahayag lamang kung paano tayo makatitiyak ng kaligtasan. Pero kung hindi natin ito matanggap, hindi namin kayo pwedeng hatulan, ang Diyos po ang nakakaalam ng nasa inyong puso. Pero tinitiyak po namin ang sinasabi ng Biblia, kung gusto natin maging kasama sa tinubos ng Panginoon, wag po ninyong itanggi na maging kabilang kayo sa iglesia na tinubos ng Panginoong Diyos ng kanyang sariling dugo. At ito po ang sinasabi ng kasulatan. So again, thank you po. Sana ay sampalatayanan po natin yan sapagkat as we always say in the church, ito po yung most holy faith. Ito po ang kabanal-banalang pananampalataya. So again, we will have a short break. Pakinggan po natin muli. Balikan natin si Sister Ananaya.
from the Praise God Band, ang kanyang inihandang likhawin, Our Gateway to Glory. Our Gateway to Glory. Dinggin natin muli si Sister Ananaya. Shalom po. Ang awit na ito ay may mensahe na nagpapahayag kung gaano kadakila ang ating Panginoon. Dahil sa kabila ng ating mga kapintasan at ating mga nagagawang kamalian, ay kinahabagan niya tayo at pinaging dapat upang magtamo ng karangalan na siya namang ating tatamuhin kung ating mapagtagumpayan ang anumang mga pagsubok sa ating buhay. Ito po ay original composition ng Praise God Band na may pamagat na Our Gateway to Glory. Just a human being that he holds. Sharing God's gospel is what we all can do. Anyone to He shows us mercy, He makes us worthy, He shares His glory, He makes us holy. He shows us mercy, He makes us worthy, He shares His glory, He makes us holy. Let's serve with integrity, our gateway to glory. Must endure sufferings, must walk through thorny paths. We must remember our God saved us with every drop of His blood. Sharing God's gospel is what we all can do. He shows us mercy, He makes us worthy, He shares His glory, He makes us holy. He shows us mercy, He makes us worthy, He shares His glory, He makes us holy. Let's serve Him with integrity, our gateway to glory. Knowing that suffering is the gateway to glory.
you, sister. Again, looking forward sa mga gawain natin. Magkakasama po tayo as we witness itong pagbuhos ng Diyos ng kanyang Espiritu sa mga banda, sa mga grupo ng mga awit sa iglesia. Ito'y tanong hinggil sa kredibilidad ng aklat ng Job. Ni Job. Kwento lamang po ba? At hindi talaga nangyari ang aklat ng Job? May mga nagsasabi po niyan, lalo na po yung mga hindi naniniwala sa Biblia, na itong Biblia ay dapat kilalanin na aklat ng Diyos. Itong Biblia ay mahalaga. Yung mga hindi naniniwala, merong ganyan ang sinasabi na yung tungkol kay Job, kwento lang, hindi talagang pangyayari. Pero kung sa Biblia natin babasahin, sa ating mga Kristiyano, yan po'y totoo. At alam po ba ninyo kung sino ang isa sa mga nagpatotoo ng bagay na yan? Basahin po natin. Si Santiago. Sa kanyang liham, 5 at 11, tingnan niyo po ang hanay ng kanyang liham. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nangagtiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon, kung gaano ang lubos na pagkahabag at ng pagkamaawain ng Panginoon. Yan. Napakalinaw po naman Nabalitaan ang pagtitiis ni Job. Ibig sabihin, talagang yan pangyayari na naging usap-usapan. Narinig yan ng mga Kristiyano. At yan sabi ni Apostol Santiago, pinapangyari ng Panginoon sa kanyang buhay. So, ibig sabihin, siya mismo ang nagpapatibay na yung nabalitaan tungkol kay Job ay pinapangyari ng Panginoon. At yun ang naghayag ng pagiging mahabagin, pagkamaawain ng Panginoon. Kaya, yan hindi kwentong barbero. Opo. Yung iba ho kasi, ang paliwanag nila, ito literary figure lang. Ika nga, parang sinasabi nila, ang intensyon ng author, para magpadala ng mensahe na gumamit sila ng isang fictional, likhang isip na tao, tapos gumawa sila ng senaryo. Tapos, ganito ang pagpaparanas ng Diyos, ganito ang ginagawa sa isang tapat na tao, na mayaman, inalisan na ng kayamanan, ibinalik yung kayamanan dahil sa kanyang katapatan. It may have a semblance credibilidad, pero we are going to consult the Bible itself. Biblia mismo nagpapatotoo Hindi po ito literary figure lang, hindi po ito parable o talinhaga. He is a historical person. Kasi nga, sinitas ni Santiago Naabalitaan nyo yung buhay. Di ibig sabihin, talagang he existed. Saka hindi naman niya sinabing nabalitaan, narinig nyo ang kwento tungkol. Hindi. Ang pinapangyari ng Panginoon, yun ang pagkakapahayag ni Apostol Santiago. Kaya pangyayari yun, hindi kwento lang. So, kasi nga, dahil nga kino-question ng kredibilidad ng aklat na ito, dinidebunk mismo ng Biblia. It's a very reliable na piece of historical fact na ginamit ng manunulat para turuan tayo ngayon. Pero based on actual events, based on an actual person. Kaya sana makita po natin yan pananampalataya na dapat po nating ingatan sa ating kalooban. Totoong pangyayari po yan ayon kay Apostol Santiago. Sunod po, kapatid na Yushel, another controversial question. Bakit po ba ipinapatay ng Diyos ang buong angka ng mga Amalekita? Ito isang tribo, isang angkan po ito na kalaban talaga ng Israel. Basahin natin para maintindihan ng ating mga taga-subaybay. Unang Samuel 15:2. Ganito sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Aking tinatandaan yaong ginawa ng Amalek sa Israel, kung paanong siya'y humadlang sa kanya sa daan nang siya'y umahon mula sa Ehipto.
Ngayon yumaon ka at saktan mo ang Amalek at iyong lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik at huwag kang manghihinayang sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at ang sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno. Diba? Ganyan ka-brutal noon. Ayan, mga kapatid na usual. Ganyan ka-brutal ho talaga noon. God has His reasons. Although, nilatag sa kanyang commandments, huwag kang papatay. Basically ho kasi, yung huwag pagpatay doon. Murder, it's among themselves. Opo. Ngayon, sa ito kanilang maglahi mismo. Ito, tuwiran, it concerns your nationhood, ang pagiging bayan ninyo. Ito ay malaking threat sa inyong pagiging bayan, itong mga Amalekita. Kaya sabi, lipulin, wala kang ititira. Yun ang dahilan. At ano ba yung threat na sinasabi ng Panginoon? Kaya ang gusto ng Panginoon, lipulin ang lahat niya. Wala kang ititira, kahit sanggol. Ubusing lahat. Opo. Basahin natin yung threat na sinasabi. Narito sa Josue 23:12 hanggang 13 sa Tagalog Popular Version. Pag tinalagdan ninyo siya at nakipagkaibigan kayo sa mga lahing natitira pa sa gitna ninyo, pag nag-asawa kayo o nakisalamuha sa kanila, hindi na palalayasin ni Yahweh ang mga lahing ito. Salip, sila'y magiging parang bitag para sa inyo. Malupit na latigo sa inyong gulugod. Tinik na tutusok sa inyong mga mata hanggang sa kayo ang palayasin sa lupaing ito na ibinigay sa inyo ni Yahweh. Yan. Ay, napakalinaw. Yun ang talagang dahilan. Pagmamalasakit yun sa bayang Israel. At kung hindi nila susundin yon, tinalikuran nila ang bilin na yon ng Panginoon, yun ang magiging kapahamakan nila. That's how it goes during those times. Ikita nyo, sa panahon natin, parang yun, kung sa perspektiba natin sa modernong panahon, hindi yata tama yan. Pero noon, kung paano nag-i-evolve ang ugali, ang panahon ng tao, kung paano nag-i-evolve din ang ating wika, ang ating kultura, hindi kagaya ngayon, sasabihin natin, hindi na tama yan. Of course, hindi na nga tama. At that time, kailangan gawin yun, gamitin ko termino, threat talaga sila sa existence ng kanilang pagiging isang bayan, ang bayang Israel. Lessons learned yan nung sinabihan ng Panginoon, halimbawa si Saul, sinabihan na lipulin ng kaaway, huwag kang magtitira. Nagtira. May tinira si Saul. Kung mababasa natin sa Biblia, yung natirang iyon, nagkaroon sila ng saling-saling lahi na isang naging hari pa ng kalaban nila na binantaan na uubusin ang Israel. Kung hindi lang dahil dito kay Esther, nasa aklat ng Esther po yan. Kung hindi dahil kay Esther, na hindi sila naisalba. Talagang uubusin din sila nung nasabing lahi na yun. Lessons learned yung kay Saul. So dito sa kaganapang ito, binili na ng Israel, do not let them na makabawi pa sa inyo. Lipulin. Walang traces na dapat natitira sa kanila. Para sabi nga ni Apostol Pablo, walang daan si Satanas. Opo. Hindi namin binigyan ng daan. No opportunity whatsoever. Yun ang talagang dahilan. Kaya napaka mahal talaga ng Diyos ang mga lingkod niya. Kahit nga sa panahon natin, kung hindi tayo magiging maingat at hindi natin babakuran ang ating mga sarili sa pakikisalamuha sa mundong ito, sa mga maling lakad, tayo man, bandang huli, magagaya din sa bagay na yun. Then, minsan kasi, parang yung magulang, sinasabihan yung anak, ang dating doon sa anak, killjoy yung magulang. Opo. Parang ganon. Hindi niya nakikita, kaya siya pinipigilan ng kanyang magulang para sa kanya. Opo. Kaya lang, bandang huli, magulang pa nagiging masama ron. Opo. Pero, magulang. Kung titingnan niya,
yun ay para sa kanya ikabubuhay. Hindi niya nakikita yung implikasyon nun sa hinaharap eh. Ang nakikita lang nung anak, yung kinukwento niyo, yung ngayon lang. Ika nga, nakatali yung mata niya dito lang sa ngayon. Kaya naghihimagsik siya, ayaw niya sundin. Pero ang totoo, may implikasyon yun sa future niya. Yung lessons yan. Gayon mismo, yung pangyayari na yan sa bayang Israel. Kaya inaasahan natin, yan naunawaan din po ninyo at masasampalatayanan po ninyo, hindi po sa sinisira ng Diyos yung kautusan niya, kundi yun ay bunga ng pagmamalasakit niya sa bayang Israel na ayaw niya na sila'y mapahamak. So, salamat po at nawa po ay masampalatayanan niyo yan. Dalangin namin sa Panginoon na itong mga paglilingkod na ito'y makatulong sa inyo at magdala sa atin sa lubos na pagkaunawa ng mga kalooban ng Diyos. Sa pagkakataong ito, mag-uukol po tayo ng panalangin, ng pagpapasalamat sa Panginoon at kahilingan para po sa inyo, maging sa aming mga kapatid na nagnanais dumulog sa Panginoon sa iba't ibang mga kadahilanan. Maging kayo po na aming mga taga-subaybay, hindi man po ninyo naipaabot sa amin ang inyong mga kahilingan. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, Ikaw na kataas-taasan, pinakamakapangyarihan sa lahat. Sinasampalatayanan po namin na Ikaw ang sa amin ay pumatnubay at nagpaunawa ng iyong mga kalooban na sinisikap maunawa ng mga sumusubaybay sa amin. Nakikiusap kami, ang iyong mga katwiran nawa ay kanilang masampalatayanan at maging daan upang sila sa tamang panahon makapiling namin sa mga paglilingkod sa iyo. Amen. Alalahanin mo lamang sila sa iba't ibang sitwasyon na kanilang pinagdaraanan, mga suliranin sa pamilya, sa kabuhayan, maging sa iba't ibang mga bagay na kanilang nararanasan. Papagtibayin mo po ang kanilang mga kalooban at manatiling umaasa sa iyo na ikaw kailanman ay hindi nagpapabaya sa iyong mga anak. Amen. Ama naming Diyos, kahabagan mo rin ang mga nakakaranas ng mabibigat na mga karamdaman. Loobin mo po na kung paanong ipinahintulot na ito ay dumating sa kanila, makita na nila nawa ang iyong kalooban, ang iyong mensahe, at maging daan ito upang lalo kanilang mahalin at sampalatayanan at makapanatili sa paglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Amen. Alalahanin mo rin ang aming mga kaibigan na matyaga na sumusubaybay sa mga programang ito. Ikaw po ang laging magpala sa kanila, maging sa kanilang mga pangangailangan sa buhay na ito, upang ang mga gawang ito ang humikayat sa kanila na maglingkod sa iyo habang sila ay nabubuhay. Amen. Alalahanin mo rin po ang aming matandang pangkalahatan na gumagabay sa amin upang patuloy na ipalaganap ang iyong ebanghelyo. Pagpalain mo siya hindi lamang sa espiritu, kundi maging sa kalusugan upang patuloy na mapangasiwaan niya ang iyong banal na bayan. Amen. Nananalig kami, pinagpapala mo po kaming lahat at patuloy mo kaming kakasangkapanin sa mga bagay na ito, sapagkat aming inihahandog ang ganitong mga gawa sa iyong pangalang Kristo Jesus, aming Diyos, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Isama lang po natin kanina yung 95.1. Yan po yung ating Kiss FM. Meron pa rin po tayo dyan. Yan po yung everyday, 7 to 7:30 pa rin. Every Saturday naman, 7 to 8 in the evening. Basically, it's the same po na time slots yung sinabi natin kanina. At kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagtangkilik. Muli po namin kayong inaanyaya sa susunod pong linggo sa ganito ring oras at istasyon, sa ganito ring social media platform. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid, kapatid na Gabriel at kapatid na Yusir. Ang panalangin po naming magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay kapwa nawa tayo, bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Bispas.